my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. The thing that I might want, and all the things that seem so dear, I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw ng Lunes? Wow, Nobyembre na po tayo. November 2, 2020 na po tayo. Ilang tulog na lang, December na, at malapit na po matapos ang 2020. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, kahit na po medyo lumakas at tagang ang mga naiwan ni Baguio Rolly doon po sa may part ng Albay. Wow, sa Quezon Province. No? Talagang binagyo sila doon. Talagang lakas. Nakita ko kanina sa TV. So, ingat-ingat po tayo dyan. At sa mga kapatid natin dyan po sa Luzon. Dyan po sa may part ng papunta po ng Quezon Province, sa Camarines Sur. No, doon papunta sa Albay. Ingat-ingat po tayo. Good morning po kay Pastor Randy Ritisa. Yes, Doy. Nag-preach ka na dito gahapon. No? So, thank you so much. Nakita na ako sa picture o sa nagawali ka. Nakita po na ako ngalan dito sa tarpaulin. So, good morning sa mga Redeemed Baptist Mission, sa kay Pastor and Mrs. Ruiz. Good morning po sa inyo dyan, no? Sa family Andamon, family Dalisay, family Pukdol, dyan po sa New Katipunan, no? Sa Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong buntag po sa inyong tanan. Sa kay Brother Tutong Delcano, Tong, kumusta?
Yes, I keep on praying for your sister and also to your family. God bless you. And also to Jeffelyn Flaviano, ning maying buntag o maying aga dira sa imo sa Negros. Kumusta ang panahon dira sa Negros? Kabay pa nga okay lang kamo dira kag keep safe, no? Ingat-ingat lang. At sa kay Kagawad Lina Pangot Liunen, naimbag na bigat kada kayo amin di niya Sudipan La Union and all the brethren of Harvest Baptist Church sa Baknotan. Good morning po sa inyo diyan, no? Sa kay Manang Maring Pangot, good morning po sa inyo diyan. Okay? Sapay ko mga mayat lang tibiyag nyo di jay hangkay nga na natamaan ng Bagyo Rolly, no? Good morning also to Pastor Rizalde Medrano Lorenzo. Bro, may magandang umaga po sa inyo diyan at magandang lalaki ka. Ang ganda ng long sleeve mo kahapon doon sa church. So, thank you so much, no? And all the brethren there sa Maynila po, Pastor Larry, San Pedro, and all the brethren diyan po sa ang family ni Pastor Larry. Good morning, bro. I miss you, bro. Sana maka-travel na tayo punta ng Maynila, no, para magkita-kita naman tayo muli. So, kumusta po ang ating kahapon na simba? Kahapon medyo nanibago din kami kahapon kasi bawal nga ang community or congregational singing kahapon. But tuloy-tuloy pa rin ang aming pagsamba. Medyo ako nakita nyo po sa aming live stream kahapon, medyo parang na lang, no? Parang bumaba na kami, hindi na kami gumamit doon sa may pulpit. At least okay naman, no? Ang importante doon na mayroong ilang-ilan naman na pumunta ng simbahan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon that we're able to worship God and to talk about His Word. At salamat po sa inyo, no, taga Northside Baptist Church people. God bless you all. Okay? So bro, saan ka ngayon? Sa Cavite ka ba ngayon, Sald? Or nasa Maynila ka? Okay, so thank you so much, no, for watching and for dropping by. Okay, so ang ating pong meditation sa umagang ito po ay nasa na tayo? Good morning to my best friend. Ang akong igsuon nga pastor diha sa Valencia, Negros Oriental. Okay. Oo nga, may kambal si Pastor Saldi sumusunod lang sa atin, bro. Okay, good morning, Eagle of Davao. Okay, so nakita mo naman yung eagle natin kahapon, no? Noong makaraan linggo. So, good morning dyan sa inyo, bro. And God bless you. Okay. And good morning to Bakot nga Jocelyn Magayon. How are you? Kumusta ngay? Kumusta ang samba natin kahapon? Yun, all the brethren ng Panabo Fundamental Baptist Church dyan po sa Panabo City, Davao del Norte, maayong buntag sa inyong tanan, no? O sa inyong pastor diha o ang pamilya sa kay Ihado Janay Sirhas. Good morning. And yes, dyan po sa Luzon, talagang ingat-ingat, medyo may parating naman na bagyo. Okay? Ito kasi ang mga season na ang mga bagyo ay dumadating. Bumibisita sa atin. Sana yung COVID, mailipad niya rin, no? Madala niya, pag alis niya, isasama niya rin po. So ingat-ingat Medyo as of today, medyo tumaas naman ang bilang ng COVID na cases dito po sa Davao region. At I think may 7 na patay. At least konti lang, hindi masyado namang ang mortality, no? So, ingat tayo palagi. At ginigreet ko po ng 7 months, no? Ang aking pangalawang apo, no? Si Nice. Si Shaned. Okay. At nag-celebrate kami ng kanyang 7 months. So, thank you, Lord, for our apo, no? Si Ate Peebles din. At we enjoy kahapon din na dito sila sa amin. Masa Sunday, yan ang time na makabisita po sila sa amin dito. And to my anak dyan, no, si Jem, and to Casey, ingat-ingat kayo dyan, to Mats. And also been praying for my kumare, no? Ang mother-in-law ng anak ko na may sakit din si Mrs. Matuti. I've been praying for you. Kung nilista ko po dito yung mga prayer request na dumating po dito, no, sa akin. So, marami-rami na rin ito, no? So, pagprihan natin to mamaya, no? So, kung mayroon kayong mga prayer request po, kindly isulat lang or i-comment lang dyan para
maprihan po natin every time na may morning devotion. Yes, nung Sabado wala po tayo, no? Nagpaalam din ako nung Sabado na nung Friday na wala muna tayong morning devotion nung Sabado kasi nag-road trip kami. Kasama pong aking pamilya, papunta kami ng Kapatagan. Malapit lang naman, siguro mga wala ng 100 kilometers yun eh. Pero umikot kasi kami, dumaan kami ng Bansalan at lumabas kami ng Digos na. Nag-enjoy kami. Marami kami nabibisitahan na mayroon palang mga magagandang lugar na hindi mo makikita dito po sa syudad, nasa bundok. At maganda ang kalsada, maganda naman. Pero hindi namin nakita yung garden ni Koblay in which maganda, no? We know si Koblay isang national artist at ang kaniyang mga ginagawa, ang kaniyang mga sculpture is a sculpture ng mga ginagawa niya, no? So hindi namin nabisitahan kasi parang naligaw kami. Pero babalikan ka namin. Okay. So, lahat po na gustong bumisita ng Davao, punta na kayo dito. So, ang amin naman dito, magsimulan na kami ng QR. Ito naman po ang panibagong pahayag ng aming mayor. So, magpa-registered lang kami at every time na pumasok kami sa mga na mga mall, ipakita mo lang yung code, no, yung QR. QRD ba yun? No? Basta ganun, no? Basta may QR. And then, lahat-lahat na po doon. But I think mas maganda yon kasi hindi ka na magsusulat. Pagpasok mo, isa-scan na lang yung yung code mo at doon na. Kasi para yun sa sa tracing. So, magandang umaga. Maayong aga dara kay Pastor Bibing Ponce sa US. Pastor Bing, maayong aga from Davao City. God bless you. So, salamat, no? Salamat sa mga privilege na binibigay ng Panginoon sa atin. Wow, God's glory. Salamat, no? That there are some churches who have their worship service kahapon. Keep on. Papatuloy natin yan. Huwag tayong magtamad. Kasi sabi ng Bible, you should look for God as of now because time will come na kahit hanapin mo siya, kahit tawagin mo siya, hindi kanya papansinin. Diba? So, yun ang hirap, no, na darating ang panahon na maging bingi na ang Diyos sa mga tao. Maging bulag na ang Diyos sa tao. Di ba? So, ngayon pa lang, maging masinop na po tayo, maging faithful na po tayo ng ating relasyon sa Panginoon. Okay? So, our intimate relationship sa Panginoon dapat may purpose. Ano bang purpose? Di ba? Dapat may pursuit and then merong passion. So maganda talaga na may relasyon ka sa Diyos. Hindi lang nakakilala mo ang Diyos. Iba yung nakakilala lang sa may relasyon. Di ba? So I hope and pray na pagigihan natin yan at i-meditate natin yan, ang mga bagay na yan. Okay? Ang oras po ngayon dito sa Davao City is 8:11. Okay? So medyo nag-advance tayo ng konti ng mga 4 minutes or 3 minutes para padating ng alas 8 po, talagang tuloy-tuloy na po tayo yan. May kanta kasi tayo. Okay? So, ang ating meditation this morning is Psalms 52 na po tayo. Natapos na po natin yung nakaraang Friday, ang 51. It was the Psalms that was been written by King David when he was in sorrow because of the sin that he committed against the Lord. But salamat, no? Na bumalik si David sa Panginoon. So itong 52 naman, this is only 9 verses, no? Isa-isahin natin ito. Ito ngayon, natin ang summary ng buong kapitulo. But on the next day, tingnan natin by verse, no? Ang ating mga tawag nito, ang iba pa nating mga matutunan sa Psalms 52. Basahin ko po sa inyo ang 9 verses. So this is the Psalms of David. Yes, good morning to Grace Amatorio. Grace Amatorio Notarte. So, good morning dira sa inyo, Grace, sa Bindoy, Negros Oriental. Kasama po yung family mo. God bless you. And to Brother Dexter Mayo. Good morning, Dex. Kumusta ka na? So, verse 52 po, basahin ko ito. And then after nito po, mag-pray po tayo. And then, pag-prayin po natin itong mga prayer requests natin. At tuloy-tuloy na po tayo sa batian and then ang ating pong meditation. So this is when Doeg, the Edomite, had gone to Saul and told him that David has gone to the house of Ahimelech. Okay. Verse 1.
Why do you boast of evil, you mighty hero? Why do you boast all day long? You who are disgraced in the eyes of God, you who are practice deceit, your tongue plots destruction. It is like a sharpened razor. You love evil rather than good, falsehood rather than speaking the truth. You love every harmful word, you deceitful tongue. Surely God will bring you down to everlasting ruin. Okay. He will snatch you up and pluck you from your tent. He will uproot you from the land of the living. The righteous will see and fear. They will laugh at you, saying, here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. Wow! Nakakalungkot, no? Sabi dito, verse 7, here now is the man. Nandito na po yung tao who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grow strong by destroying others. But I am like an olive tree, flourishing in the house of God. I trust in God unfailing love, forever and ever. Verse 9, for what you have done, I will always praise you in the presence of your faithful people, and I will hope in your name, for your name is good. May the Lord God bless the reading of the scripture. Yes, good morning to Brother Dexter. Mayo dyan po sa Davao de Oro or Davao del Norte. Okay, good morning sa inyong tanan. Balikan natin mamaya, magbatian tayo mamaya. Mag-pray muna tayo po, okay? Panginoon, napapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat naman muli, Panginoon, sa isang privilege at opportunity na maka-broadcast through to Facebook Live. Salamat, Panginoon, sa ganitong platform na pagpapatuloy kami, Panginoon, sa pag-meditate sa salita mo, which is very important. Kasi po, alam namin na ang salita mo ay makapag-strengthen ng aming spiritual life at ang aming relasyon sa iyo. Because sometimes you have relationship sa iyo, pero medyo malayo kami, Panginoon. Sorry for that. At sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon, mapalapit pa kami sa iyo. Ma-remind kami, Panginoon, ma-review kami sa aming mga gawain. Lord, salamat sa kapatawaran sa kasalanan na ginawa po namin. At salamat sa grasya at awa mo, Panginoon, na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Pagising pa lang namin, Panginoon, natanggap na po namin ang mga blessing galing sa iyo. At salamat, Panginoon, na nanging part kami sa family mo. At salamat, Panginoon, na ang relationship namin sa iyo ay isang blessing na po. O Lord, indeed, natutuwa kami na nalalaman namin at nahanap ka namin, Panginoon. So Lord, help us to seek you and to see your beauty. And we need to dwell in your house forever, Lord. At makita namin ang kagandahan ng iyong karakter bilang isang Diyos. Lord, salamat sa paghugas mo sa aming mga kasalanan. That through your blood, there is remission of sin. Lord, today, meron po kaming mga ibibigay sa iyo ng mga prayer request, Panginoon. Lord, I've been praying for Mrs. Matuti, may kumare. Lord, I know yung kanyang lagnat na on and off, but I pray, Lord, na touch her body, Panginoon. Mga gamot na tinitake niya. At I know na namimiss niya kahapon ang simba, but I pray, Lord, pagalingin mo po siya, Panginoon. I pray also, Lord, for Irene Dalisay, Andamon Dalisay, sa kaniyang preparation, sa kaniyang operation, Panginoon, sa November 4, that will be on Wednesday. I pray, Lord, for the doctor. I pray, Lord, for the needs. I pray for Redeemed Baptist Mission, Panginoon, doon po sa inyong katipunan. I pray, Lord, for Andamon family, Dalisay family, Pukdol family, at ang kanilang pastor, ang pamilya ng kanilang pastor si Ihado
Ruiz, Panginoon, and his family. Bless them, Lord, all the members there. I pray also, Lord, for Ritisa, Magadan family. Continue to bless them, Lord. I pray for Notarte family, Grace and Brother Ferdinand and their family. I pray also, Lord, for the sister of Brother Tutong Delcano. Meron po siyang cancer, Panginoon. He was been operated, I think, last year or this year, Panginoon. Lord, kainam ko. Nakita mo kanyang situation. I pray also, Lord, for Brother Victor C., Panginoon, na bumalik na ang sigla at ang kanyang sakit, Panginoon, ay mawala. Salamat din sa kanyang asawa, si Myra Joy, Sister Myra Joy, and thank you, Lord, for their generosity to us. Also praying for Ruth Imit, Panginoon, ang kanyang binubuntis, Panginoon. Pangalawa nilang baby. Lord, ingatan mo po ito. At to Pastor Notarte also, doon po sa Gisad, Baguio, I pray for him, and also to Ate Beth. And also praying, Lord, yung mga nasalanta ng Baguio, doon po sa part ng Albay, Camarines, at doon po sa Quezon Province. Lord, ingatan mo sila. Salamat naman ng ating mga sa gobyerno na they have that courage, Lord, Panginoon, na tumutulong at ipagpatuloy pa, Panginoon. Also praying, Lord, for ang COVID, Panginoon, na mawala, Panginoon. Ingatan mo rin po kami. Northside people, Panginoon, be with them sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. I pray also, Lord, for Ma'am Josie Magayon doon po sa Panabo City. Thank you so much, Lord, for her life and continue to use her mightily and also provide her needs sa kanyang family, Panginoon. Ang iba malayo din sa kanya. I also praying for Pastor Ponce doon po sa US and his family. Kanilang mga ginagawa doon ng church. I pray, Lord, for them. To Sharon Gabion doon po sa Las Vegas. I pray, Lord, for total healing din po sa kanya. Ingatan mo siya, Panginoon. At Tumay Maninoy, Felix Oxinya Jr., Panginoon. Ingatan mo po ang kasamang kanyang wife. And all my brethren, my wife, si Casey, si Karen, si Jem, at kanyang family, one month. At salamat, Lord, 7 months na po ang aming nice, ang aming baby. Oh, Lord, be with her. At salamat, Panginoon, sa biyayang tinatanggap namin through these gifts. And also to Ate Peebles also. So Lord, as they grow, they could see how great you are through the lives of their parents at sa amin din, Panginoon. I pray also, Lord, for Nining Plabiano sa Bacolod. Ingatan mo rin siya, Panginoon, na kanyang asawa, ang kanilang ginagawa sa araw-araw, Panginoon. So Lord, be with them. At also praying, Lord, for the people in Mangagoy, the Induyon family, doon po sa Lingig. I pray, Lord, for Brother Julius and Sister Jinky also. And even, Lord, sa kanilang anak na isang nurse doon po sa Butuan. Ingatan mo rin po siya, Panginoon. At ang mga kapatiran din po doon sa Lingig. Pastor Banilla, Lord, be with them. And sa Mangagoy, Pastor Espero, Pastor Rina Acosta, at si Brother Poblador. At Ricardo, may kumpare, si Brother Behelio Alico, Panginoon. Lord, be with them. And all the brethren there, Panginoon, ingatan mo rin po sila. I pray also, Lord, for Brother Dexter Mayo na we're able to watch this morning. I pray, Lord, for him and his wife and sa kanilang mga ginagawa, ingatan mo rin po sila, Panginoon. So, Lord, thank you so much. Even our government, we'll be praying for our government, Panginoon. At ang bawat isa, ingatan mo, Panginoon. I also praying, Lord, for Pastor Hinito, kanyang operation, Panginoon, Brother Bibot Ponticlaro, ang anak nila ni Marites, si Avi Magadan. I pray, Lord, for her. Also praying, Lord, for Ma'am Bergie Coloma. Take good care of her, Lord. At also praying, Lord, for ang boyfriend po ni batchmate ko sa Emily Pabiona, Panginoon, na nasa hospital, Panginoon. Salamat na nanging okay kanyang operation. Lord, thank you so much. I pray, Lord, na itong aming meditation sa araw-araw, makabigay sa amin ng sigla. Makabigay sa amin, Panginoon, ng edifying spirit that we will continue. All the pastors and their family, O Lord, bisitahin mo sila sa umagang ito. Provide ang kanilang pangailangan. Also, ang kanilang ministry na binigay mo po sa kanila. So Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, happy birthday sa kay Pastor Combater, no? Pastor, may ngaga, may buntag, no? Happy birthday dira sa imo.
And to Pastor Richard Santonia, good morning. To Allen Bayunita, good morning also. And also good morning to Pastor Joshua Asuela, and to Ma'am Jo and all the faculty and staff, sa naman ng Dilia Pimentel, no, sa kay Lilibet. Thank you. Good morning sa inyo dira. Yes, so to Brother Julius Induyon, no, and just pray for you, no, this morning. Okay, so sino pa bang ating babatiin dyan? No? At okay, ang oras po natin is 8:23 na po tayo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. So binasa natin kanina ang Psalms 52. Okay? So you know what? Ang ating Ahimelech, kung basahin natin dyan, was a priest, isang pare si Ahimelech, na tinulungan niya si King David. And because of that, he was being considered as a traitor. At gusto siya ni King Saul na papatayin, pati ang kanyang family. So when King Saul knows, nalalaman ni King Saul na ang isang pare na si Ahimelech, ay tinulungan niya si King David, si David at that time, he wants Ahimelech and his family to be killed. Nang malalaman ito ni David, nang marinig ito ni David, talagang nalulungkot si David. At nasulat niya po itong Psalms 52. At tatlong description po ang makita natin dito. No. To Pastor Inchero, good morning. Okay? Sa Guimaras. Pastor, may aga. Upod sa inyong mga family. Good morning. Kumusta ang panahon dara sa Guamaras, sa Guimaras? I was there for 1 year din. Nakapastor din ako dyan sa Guimaras for 1 year. No? To the Magallanes family, good morning. And to my batchmate, Emily Pabiona, good morning. Okay. Salamat, Pastor. Salamat. Wala diya bagyo sa Guimaras. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Then, natin naman yung mga greetings natin. So, Psalms 52 gives a threefold description that puts man evil into perspective. Nakakalungkot, no? Naisulat ito ni David because sa kanyang narinig na gawin ni King Saul sa kanyang kaibigan na isang pare na sa Ahimelech. So, una nito natin makita sa verses 1 to 4. The first description is that David describes the treacherous man. At ito po ay si Doeg. Okay? Si Doeg was a descendant of Esau. He's an Edomite who represent the worldly person in the book of Hebrews chapter 12 verse 16. And he was the descendant of Esau, o ni Esau. At ang mga descendant po ni Esau, mga Edomites, ay kalaban po yan ng mga Hudiyo. Kalaban po yan ng mga Israelite. And Doeg was probably a proselyte na tao. You know what? Doeg is a wealthy man. He's a mighty man. Pero, ang kanyang lakas ay hindi niya kinukuha galing sa Diyos. At mayabang ito si Doeg. Reveled in and love evil. Gusto niya. Itong mga ginagawa ng kasamaan. He was a mighty man. He was a wealthy man. Pero, his strength doesn't come from the Lord. He loves to do evil. And you know what? It is dangerous to love a lie. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, and then in Revelation chapter 22 verse 15, hindi na po natin basahin yan. So sa kaso po ni Doeg, lying can be telling the truth with a wrong motive. Di ba? Lying can be telling truth with the wrong motive. And this is Doeg. Isang delikado na tao who loved himself, who is so proud of what he had. At ang pangalawa naman dito po ng mga tao, sa verses 2 and 7 naman, no? David describes the righteous judge. God will break down this evil man and uproot him from the land of the living. Ito po ang mangyayari sa mga taong masasama. Mga tao na gumagawa ng
hindi sa kabutihan ang kanilang ginagawa. Darating ang panahon na bubunutin kayo ng Panginoon. Papatayin sila ng Panginoon. No? Ito nangyari dito eh. So the righteous judge. Those who will depend on themselves will one day be uprooted and destroyed. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, we've been reminded to put our trust sa Panginoon. Okay? Magtiwala tayo sa Panginoon. Ay sabi ng Bible, it is better to put our trust in God than to men, even to ourselves. Diba ang sabi ni King Solomon? Trust in the Lord with all your heart and not into your own understanding. Kasi po, very deceiving kasi ang ating mga puso. Kaya, ang Panginoon po ay palaging nag-remind sa atin na yung mga tao po na inaasahan nila o gumagawa sila ng mga bagay in their own selves because they think that they are powerful, because they have the money maybe they have the position, maybe they were famous, but no. Someday God will uprooted and destroyed you. And then sa verses 8 and 9 naman po, David describes the victorious servant. To Brother G.C. Docosen, maing buntag, Sir, he had seen the olive trees by the house of God. He knew God, alam niya ang Diyos would take good care of him. So David, makita natin dito that he describes a victorious person, a victorious servant. Nakakita siya ng natawag na olive trees by the house of God. Ibig sabihin, nasa pamilya ng Diyos. Kilala niya ang Diyos. Alam niya na talagang alagaan siya. Tulungan siya ng Diyos. Katulad ng isang punong kahoy. At he depended on Him for His strength. So, ang isang tao, ang isang tunay na anak ng Diyos, diba? Ay talagang makikita mo na hindi siya umaasa sa sarili niyang sikap, not in his own performance, not sa sarili niyang lakas, but kumukuha siya sa Panginoon. Diyan mo malalaman ang isang anak ng Diyos, isang tao na may relasyon sa Diyos. Diba? To Brother Du Platelia, good morning po. Kumusta dyan sa Maynila? No? At may mga bagay dyan na makikita natin. No? Isang bagay na nagre-remind sa atin ng isang tao, babalikan ko po, na kumukuha ng lakas sa Panginoon. You know what? David was planted, productive and praising God. Isa ito sa mga bagay na makita natin dyan, no? Mga kapatid. So, why not focusing your life sa Panginoon? And be sure that you are very near sa Panginoon. Have you tried to talk sa Panginoon? Nakausap mo ba ang Panginoon? Maririnig ka ba niya? No? Are you continue did Christ manifest in your life as a believer? At makikita po natin yan, mga kapatid. No? At may mga bagay na nagre-remind sa atin. So when people are treacherous to us, people who hate us, may mga tao talaga na ayaw kanila, di ba? Parang galit sila sa iyo. Pag umasenso ka, galit sila. O, di ba? Why? Pero don't worry. Kaya nga sabi ko nga palagi, we could not control those people. Kung ano man ang sasabihin nila sa atin, ano man ang kanilang tingin sa atin, we could not control them. But we can control ourselves kung paano natin sila titignan, paano bang ating response sa kanila, di ba? So we should focus. So we must focus on God's goodness, not on man's badness. Pabayaan mo lang po sila, di ba? Pabayaan mo lang po sila. Kung ayaw nila sa'yo, wala ka naman pong magawa doon, no? Sabi nga nila, hindi naman pwede na talagang ipilit mo ang sarili mo kung ayaw nila sa'yo. Diba? Ang importante po doon na magandang relasyon mo sa Panginoon. Diba?
So leave all judgment to the Lord. Continue to bear fruit for God. Pabayaan mo sila. Ipagpatuloy mo lang po ang mga gawain na binigay ng Diyos sa iyo para maging productive ka. So, start to plant, di ba? And then, ano mangyari? There will be produce. And then, you will start to praise the Lord. Di ba? Kasi kung papansinin mo yung mga tao na ayaw sa'yo, yung mga tao na chinichismis ka, kasi sikat ka, kaya chinichismis ka. Pinag-usapan ka, sabi nga nila, pinag-usapan ka kasi sikat ka. Kasi kung wala ka, hindi ka sikat, at wala silang nakikita sa'yo, hindi ka naman daw dapat pag-usapan. Pero pag may makita sila sa'yo, na talagang makasabi sila, ano naman yon, di ba? And they started to talk. So yun lang, hindi natin control. To Ma'am Irene Layos, good morning. Hindi natin control ang sasabihin nila. Pabayaan mo lang. Just pray for them. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, no? Love your enemies. Minsan nahihirapan din ako niyan. Pero sa awa ng Diyos, magawa din natin yan. Kaya i-control natin ang sarili natin. So leave all the judgment to the Lord. Pabayaan mo ang Diyos na ang bahala sa kanila. Let us continue to bear fruit for God and praise Him in the midst of trouble. Sa pandemic na ito, sa sitwasyon, sa crisis sa buhay natin, kung papansinin mo pa yung mga tao na yan, sabi nila, mga toxic people, you cannot do things. Kasi silang pinapansin mo eh. So, just close your eyes to them and close your ears to them and then continue to focus on God. Don't focus on those people who hate you. Para mawala yung stress, di ba? Mawala yung depression. Sabi ko nga palagi, bakit ko ba papansinin sila? Hindi naman silang bumibili ng bigas namin. Hindi naman silang bumibili ng pagkain namin. Hindi naman ako kumukuha ng pangbayad ng aming mga monthly dues. Hindi naman ako kumukuha sa kanila. Hindi naman sila nabibigay para ibigay ko kay Judith at saka kay Juna. Buti sana kung ganon, di ba? Kaya, let us smile. No? Those people who hate you will continue to hate you. But you yourself, just focus on God, trust Him, di ba? And you will be victorious enough. Okay? So you can be victorious when others target you with their hatred. Di ba? They will continue to hate you, but you're victorious enough because hindi mo pinapansin. Just pray for them. So the next time someone treats you with hate, focus on God. Leave the matter in His hands and praise His name. Kaya nga instead na mag-post ka ng mga parinig-rinig dyan sa Facebook mo na parang mayroon kang pinatamaan sa mga pinupost mo, why not stop that? And continue to glorify the Lord sa mga ginagawa mo. Yes, to Pastor Bayani Audea. Good morning po, Pastor. Kumusta kayo dyan sa Maynila? No? God bless you, Pastor, and to you, the ministry ng mga seafarers dyan sa Maynila. Namimiss ko na rin kayo, Pastor, dyan, no? Sana makita-kita tayo muli. So, praying na ang bawat isa po sa atin ay talagang makikita natin. So, you can be victorious when others target you with hatred. And then the next time someone treats you with hate, just focus on God. Leave the matter to Him. Let's continue to praise the Lord. Pag magkita kayo, smile mo lang siya. I-treat mo siya pagkain. Bigyan mo siya ng siumay. Okay? So, kapatid, salamat po sa umagang ito, sa ating meditation, no? And to all who've been our viewers, no? Good morning po sa inyo lahat. God bless you po. Good morning insight from His Word. Blessing flows from heaven to the hearers. God bless you. Salamat, no, Kuya Diyos, Pastor as well. At salamat. I like that gi-comment mo diri, no?
So kita-kita tayo bukas naman muli ha. Alas 8 naman tayo. Ito po ang ating Insight from His Word, our online morning devotion. Salamat po na magpatuloy nyo po ang pag-share nito. You can do the watch party, share this video to others. And then sa hindi na dito ng live, mayroon po tayong YouTube channel. You can subscribe there, you can follow. At tuloy-tuloy natin itong gawin, no? So, muli, good morning po sa inyong lahat. Ito pong ating kaibigan po, inyong kaibigan, Pastor Reyes Chespan ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. God bless you, God loves you, and I love you all. Naging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. At hindi po siya nagkulang. Okay? So, pakinggan natin po ang awiting ito, hindi ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.